Magandang lalaki ho ako ngayong Miyerkules ng gabi. Good evening. It is now the 4th of December. Wow! December 4 na. Maniwala kayo. At sa kahabaan ng EDSA, makita ho natin kumukuti-kutitap na ang traffic. Mga brake lights. Grabe, no? Diyan sa EDSA. Hindi lang sa EDSA, kahit dito. Sa may BGC, grabe na po ang traffic ngayon. Kaya kung hindi po importante na lumabas kayo ng bahay at pagdala ng sasakyan, wag na ho kayong lumabas. Kasi maiinis lang ho kayo. That means if it is the 21st day if it's the 4th day of December, naghihintay na lang ho tayo ng 21 araw na lamang. Aba, ho, 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 ho! Merry Christmas! Baka kayo nagpaplano ng ano, ha? Ano? Baka kayo nagpaplano ng, anong tawag dito? Ng Noche Buena nyo. Umorder na ho ng lechon ngayon. Baka magkaubusan ng lechon. Mabuti maaga pa nag-order na kayo para ma-deliver ho sa inyo. Nako, kaya pa ba? O kaya maaga pa naman. Magkano ang pinakamurang lechon ngayon? More or less mga 8 to 9,000. Pag may nakuha ang 7,000, jackpot ka na dyan. Oo. Mga 8 to 9,000, that would be good for 15 people, more or less. Sabi, good for 15 people. Pero kung magpapalisyon kayo, ngayon pa lang ho, umorder na kayo. Dahil si Santa Claus ay nakapila na. Now, kung o-order kayo ng lechon, itanong nyo, meron bang libreng dinuguan or libreng chicharong bulaklak? Kasi normally, nagbibigay sila. Oo, chicharong bulaklak or dinuguan. Kasi kung bibili kayo ng lechon, papaluto kayo ng lechon, lahat ng laman loob niyan, hindi nyo pakikinabangan. Ang makikinabang dyan, yung nagluluto ng lechon. Ang makuha nyo lang yung katawan ng lechon. Ayun. Ganun araw, maganda. Ang lechon niluluto sa bahay nyo. Di ba? Buong pamilya yan. Talagang madaling araw pa lang. Nagpapatay na ng baboy. Ito si Brother June Banaag, OP, ay nag-aanyaya sa inyo hanggang mamayang alas 11:30 ng gabi dito po sa programang Dr. Love Radio Show. At tayo po ay napapakinggan sa 105.9 sa buong Mega Manila at 106.7 naman sa ating mga kababayan dyan po sa Davao City. Nandyan si Mami Lorlene at saka si Amadeo Giorgio Gonzalez at si Julie Singkay. Mga barkada ho natin dyan sa Davao City. Anong oras na sa Davao City ngayon? Anong time difference ng Maynila at saka ng Davao City? Hulaan nyo nga. Kasi kung bibiyahe ka from Davao City papuntang Manila, may jet lag ka. Di ba? Sa Cebu, kung saan masarap ang lechon Cebu, 101.9, dyan po tayo napapakinggan. Ang mga taga Cebu ay kumakain ng lechon na walang salsa. Ang lechong Cebu ay walang salsa. Maasim-asim yung kanilang lechon. Samantala, ang mga kapatid ho natin dyan sa Cagayan de Oro ay nakikinig sa atin sa 101.5 sa Ormoc. Ormoc, kung saan nandyan si Lucy at saka si Goma. Ay nangunguya ko ngayon at nakikinig sa 99.9 FM at sa Tacloban naman nandyan ang 104.7. Kasabayan po itong napapanood sa True TV sa Channel 19 sa Signal TV. Kaya kung meron kayong subscription sa Signal Cable, i-tune in niyo po sa Signal TV Channel 19, mapapanood niyo po kami. Siyempre, wag din pong kalimutang mag-subscribe sa ating mga social media accounts at sa ating YouTube channel. Hanapin lamang po ninyo at True Network PH. True Network PH. Yan. Bubungad po sa inyo ang mga programa ng ating himpilan. Ibig sabihin nun yan, pagka nakuha nyo na yung True Network PH, at True Network PH, ang makikita po ninyo
yung mga programa ng himpilang ito. And then, pipiliin nyo na lang po, makita nyo. Gusto nyong hanapin ang Dr. Love, di ba? And i-type in lang po ninyo ang Dr. Love at lilitaw na po yan, di ba? Mike Santillan, ganun daw yun di ba? Hanapin lamang po Dr. Love Podcast at inyo pong makikita ang ating mga past episodes, yung mga nagdaan na nating episodes. Kompleto po yan. Para sa mga doctor lovers natin na may mga na-miss na mga episodes natin. Pwede rin po kayong manood ng live sa YouTube. Di ba? Pwede rin kayong manood ng live sa YouTube. Ang oras natin from 9:30 in the evening until 11:30, Lunes hanggang Biyernes po sa YouTube. Para naman sa X, formerly Twitter, Threads, Instagram, Facebook at TikTok, hanapin lamang po ang 105.9 True FM. Ayan. At sapagkat ngayon po ay gabi ng Miyerkules, magiging panauin natin mamaya si Miss Fatima Soriano all the way from San Diego, California. Before we go to our Pest to Pest here at the Dr. Love, gusto ko lang pasalamatan si Mr. Angelo Base dahil binigyan niya ako ng kanyang book. Itong book na ito. Oo. Ang title ng book ay Tamang Guide sa Pakikipag Hiwalay. Tamang Guide sa Pakikipaghiwalay o Pag-preserve ng Marriage. Mas gusto ko yung pangalawa, Pag-preserve ng Marriage, your legal and not so illegal right guide. Ang author po nito si Angelo Base. This is a good book. Babasahin ko ito. Para lumawak ang ating kaalaman, di ba? Pero huwag niyo nang pagtuunan ng pansin yung pakikipaghiwalay. Try to save the marriage, di ba? Okay, ang ating Pest to Pest here at the Dr. Love, ito po ay bahagi ng ating napanood sa TV5 na sumasa inyo mula Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng hapon hanggang alas 5 ng hapon sa TV5. Ang programang Face to Face Harapan, siyempre nandyan ang ating veteranang broadcast journalist na si Corina Sanchez Rojas. Kasama rin po ang harapang tagapayo na binubuo po ni Attorney Lorna Kapunan, Dr. Camille Garcia, ang ating resident psychologist, at ang ating resident psychotic. Resident psychotic, si Brother June Banaag, ang Dr. Love ng 105.9 True FM. Ito po ay bahagi ng mga itinampok natin sa TV5 sa programang Face to Face Harapan. Kung nais po ninyo magkomento matapos yung pong mapanood ang episode na ito, maaari kayong magpadala ng mensahe sa Dr. Love Facebook Messenger o kaya ay mag-comment po sa ating live stream. Pwede rin po tumawag sa ating mga hotlines. Ang ating hotlines ay 8689-3289 at 8689-3290. Narito ang episode natin ngayon sa ating Pest to Pest. Here it ni Dr. Love. Ang title po, Patutsada sa Panutya. Uy, matamis yan. Patutsada sa Panutya. Panoorin po natin. Yun! Usapang matamis! Naku, parang may komplikasyon, ano? Kasi aksidente, parang aksidente, di ba? Pero ano ba ang obligasyon ng isang naka-aksidente ng ganyan? Sweet daw kasi sana siya. Pero dahil sa natapon nga, ang paninda niya, naging beast mode na siya. Yun. Carol, humarap ka na! Carol, ano ang problema mo? Problema ko po yung mag-ina. Na kasi po, talagang lugi po talaga yung paninda ko eh. Okay, matagal ka nang nagtitinda. Opo, matagal na po. Ikaw ang gumagawa ng leche flan? Opo. Talaga? Masarap ba? Opo. Patikim ka naman mamaya. Opo. Oo, masarap yung leche flan niya. Matagal ka na rin nagtitinda doon. Matagal na rin po ako nagtitinda doon. Dahil po sa pag-ahabulan nila, nabwisit po yung paninda ko. Daanan ng tao kasi yung lugar na yan, Hindi ano? po sakto lang po na nagluto po ako nung araw na yun doon. Kasi po, busy po nung araw na yun. Madami po kasi rin akong order noon. Tapos yung pera ko pong iniram ko lang din po nung araw na yun. Kaya talaga pong galit po. Magkano yung hiniram mo? Nasa 3 plus lang din po kasi sa pangatlong order din po.
Ayun. So, magkano lahat yung nawala? Kasi ano ba yun? 100 yata isang leche flan mo, no? 2 steamer po ng leche plan po yung natapon nila. Dami. Okay. So, Dami ilan nun. yun? Mga 30 daw. Opo. Parang 30 leche flan. 3,000 mahigit naman po. Okay, dalawang bagay. Feeling mo naman aksidente, hindi naman sinadya. Pwede po sinadya, basta po bayaran po nila yung leche plan ko. Bawal daw magbenta, magtinda doon sa kalye ninyo. Alam mo ba yun? Oo, may ganun ano. Parang walang permit. Marami ba kayong nakahilera doon na ano? Madami naman po. Madami kayo doong nakahilera. Ayun. Saan ba ito? Kirikada? Kirikada po. May satellite shot. So itong kahabaan yan, maraming nagtitinda Opo. dyan. Ang haba naman yan. Oo, ang haba naman, ano? Oo. Pero malapit ba sa palengke? O talagang puntahan lang ito para Hindi bumili? naman po. Kilala lang po yung lugar kasi marami pong masasarap na nagluluto doon. Masarap ang daga. Madayo nga tayo doon. Makapunta nga Oo, din. makapunta. So sa'yo, dessert. Dessert Yes ang po. iyong specialty. Kailangan po ng pera kasi magpapasko pa ngayon tapos may utang pa ako. Paano pa ako magtitinda nun? So, narinig na natin ang panig ni Carol. Eto naman, perwisyo at hindi raw marunong mahiya. Siya na ang nakasira ng kita, siya pang matapang. Venus, humarap ka na. Ayan, Venus. O, ano ba sa tingin mo ang problema? Ayun nga po, natapon ng anak ko yung leche plan niya. Nakaharang po kasi talaga yung paninda niya. Pasalamat ka nga, hindi mo para disgrasya yung anak ko eh. Di ba galit pa? Dapat lang. Bata yun eh. Kalsada yun, daanan yun, te. Tama. Paano Bata yun, may halimbawa nanay yun. na lang? Dapat tinuturuan ng nanay yung bata. Halimbawa na nga lang, yung PWD, ang bit-bit ko, tas tinakbo ko. Sino madidisgrasya? Dalawa pa kami. O, di ba? Isipin mo nga yun. Matanda ka sa akin, te, ah. Nakaharang ba? sa Nakaharang daan? po talaga. Ang liit lang po ng daanan. Maliit lang yung daan. Opo. Alam mo, eto yung kanilang tindahan, Doc Dex. Makita nga natin, makikita mo medyo masikip talaga no? Iya, medyo masikip. Ito yung tindahan ni ni Carol. Ito si Carol. Ayan, kita ba ito? Derek, ayan. Yan ang tindahan ni Carol. Pero lahat kayo, Carol, ganito, no? Kalalaki. Opo. Kung ito nga yung daanan na yan, parang masikip nga, ano? Masikip po talaga yan. Parang masikip Masikip po yung daanan. talaga. Ito lang ang daanan niya eh. Ayan, dito, oh. Tapos parang makikisingit-singit ka, ano? Sisingit ka lang po talaga. Paano po yung mga bata at magtatakbuhan? Hindi mo naman po masasaway talaga yun. Nakilagay ako, one time nasira po yung refrigerator ko. Nakilagay din po ako sa kanya ng 30 Ay, pieces isa pa na yun, leche plan. opo. Bawas po ng 3. Nabawasan ng 3. Baka masarap talaga, te. Sarap talaga. Kaya nga, yun lang talaga. Binayaran ba? Oo, kasi kung di Hindi masarap niya yun, walang gagalaw Hindi niya pa mo. binayaran. Ganito po yun, ma'am. Ang rep ko po nasa baba. Ngayon, alam naman niya po yun, naka-open lang po yung pintuan. Hindi talaga ako nagsasara dahil nga po yung anak ko nga ho, kapag nag-seizure siya, anytime gusto ko siyang ilabas agad. Ngayon, nawala yung leche plan niya. Hindi ko naman bilang yun, te. Gusto mo, babantayan ko pa yun? Obligasyon ko ba yun? Sana punta yun na bawas. Oh, ba't sa akin mo tatanungin? Kita mo namang bahay mo yun eh. Ay, Dapat alam mo yun. Nasa baba yun, te. Hindi ko yun agad-agad Ay, hindi mo alam kung sino pumapasok sa loob ng pamamahay Yan mo. ang mahirap sa'yo. Sana hindi ka nagpalagay kung wala ka palang tiwala. Oo nga, nakiusap ako sa'yo kasi nga, Nakiusap nasira ka, yung pinagbigyan refrigerator kita. ko. Ngayon, ako pa Ikaw masama? kasi matapang ka, masyado ka lagi kang galit. Hindi, Ate Carol, kasi alam mo kung Alam mo yung mga bakit? bata, maintindihan Pinipilit natin mo yan, kaso ako. may magulang yan eh. Pinipilit mo ako sa gusto Dapat marunong ka magturo sa mga anak mo. Alam mo talaga akong ibabayad. Sipin mo rin. Naiintindihan ko yung sitwasyon mo. May anak din ako, may Ako anak rin, ako. madali naman magpatawad, madali naman kano. Kaya alam meron talaga, lugi Hindi, kasi talaga ako eh. umpisahan mo ko, Eh, ano ano babayad lagi? ko, iniram ko lang yung puhunan Nakikiusap ko. ako sa'yo. Nakikiusap ako sa'yo lagi. Oo, na-misplaced, kinain yata. Ako alam mo sa akin, patay gutom, te. Ilan taon na yung mga anak mo? May 6 po, 3, 4, at saka 1-year-old po. Wow, may Bata asawa pa. ka? Meron po. Meron naman. May trabaho naman. Nagta-tricycle po. Sa tricycle, ikaw may trabaho ka? Hindi Hindi po pwede, mga makapagtrabaho. bata pa yung mga anak mo. May baby pa po akong Sino kailangan yung, talaga. sino yung nagsisisure? Sino yung... Yung bunso po. Bakit? May ano po kasi siya, may hydro. Tapos Hydrocephalus. naoperahan po siya ng meningosil. Pero paano na siya? Pagaling na ba yan? Yung meningosil niya po, tapos na po ang opera. Kaya lang po yung hydro niya lang po kasi. Anytime po, like, lagi siyang nagsisizure. Tsaka linggo-linggo po talaga may sakit siya. Iba-ibang gamot ang binibigay sa kanya.
Kaya paano ko po siya isisingit? Diba? Wow. 4 pa yung anak ko. Ang hirap May din bahay, ay may binabayaran pa akong tubig, ilaw. Diba, te? Wala na kung ano yun doon, basta bayaran yung paninda ko. Paano nga kita babayaran? Tiningan nga lang kita ng kahit ilang araw. Sige, ganun. Pero hindi ko ipapangako. Kasi hiniram ko lang yung puhunan ko na yun. Lagi kong tinatakbuhan ako. Paano ko yung ibabayad ko sa'yo, ibibili ko muna ng gamot. Nanay ako eh. Tama. Laging ganun. Yun ngayon ang ano, yun talagang Kahit komplikasyon. sinong ina, Oo. tayo uunahin ng anak kaysa ikaw. Ganun ka rin naman eh, nanay ka rin. May paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Oo. Hindi po ganun. Naku, eto Kasi na, nga may po mga sa opinion sitwasyon ko nga po. Namumulaklak na po ang mga opinion dito. Pero ang pinaka-importanting malaman natin, alam nyo kung ano? Kung masarap talaga yung leche flan. So, Dr. Love, what can be the sweetest gesture sa puntong ito? Alam mo, ang paningin ko dito, talaga naaawa ako kay Ate Kuring. Ay, totoo ka dyan. Darating ang araw, Totoo ka dyan. uuwi Minsan si ako Ate naman Kuring. nagdudulog dito. Darating ang araw, uuwi si Ate Kuring sa bahay nila ng walang talent fee. Kasi naitulong na rito. Ilang episodes na tayo, palaging si Ate Kuring ang dumudukot. Kasi siya lang naman may kakayanan. Ay, grabe ka. Wow. Hindi totoo yan, ha? Ganun pa man, we will look at this on the moral issues, moral side ng ating usapan, no? Si Venus, napatapo naman yung paninda ni Carol. And the way I look at it, Venus, meron kang moral obligation. Meron kang pananagutan. Lahat ng kilos natin may pananagutan. Pag nasikuko rito si attorney, talk to my lawyer. Di ba? May pananagutan tayo. Yung nabuhusan ng tubig na bibingka. Tabi ko, 3 tray na pag ako maghahagis ng tubig, bago ko ihagis, sisiguruhin kong walang tatamaan. Responsibilidad din yun. May moral obligation ka pa rin. Now, kayo naman, tingnan niyo naman ang sinasabi nitong si Venus. Meron siyang problema sa anak, may hydrocephalus, tricycle driver lang ang asawa niya, naghihirap ang buhay niya. Di ba? Hindi niyo siya maunawaan, Venus, nauunawaan ka namin. Kaya lang, hindi natin pwedeng i-capitalize yung misfortune, if we may call it misfortune. Lahat ng kahirapan natin sa buhay, may sakit ang anak, hindi natin pwedeng i-capitalize yun para kaawaan tayo at malimutan na ang responsibilidad natin sa lipunan. Lahat tayo may pinagdadaanan. May pananagutan tayo sa bawat isa at yun ang dapat harapin. Pag sinabing, babayaran ko yan, maghintay kayo, kung kailan ako magkapera, babayaran kita. Walang commitment yun. Hindi pinaniniwalaan yun sa akin. Titingnan lang kita mula ulo hanggang paa. Pag sinabi mo yun, ibig sabihin, niloloko mo lang kami. Walang commitment Ate Kuring. Ayun, tama. Di ba, kung ikaw may intensyon talaga na magbayad, magbibigay ka ng commitment. Hindi yung sasabihin mo, sige, pag nagkapera ko, babayaran kita. Luma na yan ka. Magmula nang magsimula itong face-to-face na ito at nakasama ko dyan sa trio Tagapayo. Ganyan na lang palagi ang nadidinig ko sa nagkakautang. Minsan magagalit-galitan para hindi masingil. O pagka naipit na, babayaran kita, maghintay ka, pag nagkapera ako. Hindi ganon. Lahat tayo merong moral responsibility. Hindi natin pwedeng i-capitalize yung ating mga kamalasan sa buhay natin, ang paghihirap natin, yung anak ko may sakit, yung biyanang ko, namatay yung biyanang ko, yung bahay namin inuupahan ko, wala akong pambayad sa upa, ang Meralco namin, lahat yan, maraming katwiran. Pag ayaw mo, maraming dahilan. Pag gusto mo, maraming paraan. Babalik ang programang Dr. Love. Oras natin, 10:01. Maraming salamat po sa inyo. 17 minutes after 10. Tayo po ay nasa pangalawang bahagi na ng ating palatuntunan. At syempre, ngayon po ay Miyerkules. Pag gabi ng Miyerkules, ang mga awitin po nating itinatampok ay mga inspirational songs. At magiging panauhin natin maya-maya ang ating kaibigan si Miss Fatima Soriano all the way from San Diego, California sa paghatid natin sa inyo ng mabuting balita ng Panginoon. Okay? Ngayon ay
4 ng buwan ng Disyembre, Miyerkules, at ngayon po ay kafiesta ni St. John Damascene, isang pari at isang paham o doctor of the church, St. John Damascene. Pagbabalik natin, iatid namin sa inyo ang mabuting balita ng Panginoon. Pagkain pang-spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual. Hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Narito ang ating pagkain pang-spiritual sa araw na ito. Matatagpuan po natin sa 15 kabanata ng Ebanghelyo sang-ayon kay San Mateo, talata 29 hanggang 37. Pag-alis doon, naglakad si Jesus sa tabi ng lawa sa Galilea. Umakyat siya sa bundok at naupo ron. Nagdatingan naman ang napakaraming taong may dalang mga pilay, bulag, lumpo, pipi, at marami pang ibang may sakit. Dinala nila ang mga ito sa paanan ni Jesus at sila'y pinagaling niya. Kaya't namangha ang mga tao nang makita nilang nakapagsasalita na mga pipi. Gumaling ang mga lumpo, nakakalakad na ang mga pilay, at nakakakita na ang mga bulag. Kaya't pinuri nila ang Diyos ng Israel. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, "Nahahabag ako sa mga taong ito. 3 araw na ngayong kasama natin sila at wala na silang pagkain. Ayokong paalisin sila ng gutom at baka sila'y mahilo sa daan." Sinabi naman ng mga alagad, "Saan po tayo kukuha ng sapat na pagkain para sa ganito karaming tao sa ilang na lugar na ito?" "Ilan ang tinapay niyo riyan?" tanong ni Jesus sa kanila. "7 po, at mayroon pang ilang maliliit na isda," sagot nila. Pinaupo ni Jesus sa lupa ang mga tao, kinuha niyang 7 tinapay at ang mga isda, at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos pinaghati-hati niya ang mga iyon at ibinigay sa mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. Nakakain at nabusog ang lahat ng ipunin ng mga alagad ng tinapay na lumabis. Nakapuno pa sila ng 7 kaing. Gilaw ng mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pagkain pang-spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual. Hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Ating oras ganap ng 10:22 ng gabi ngayong Miyerkules, at syempre ho tuwing araw o gabi ng Miyerkules, ginigising natin ng maaga ang ating panauhin all the way from San Diego, California. Panauhin po natin Binibining Fatima Soriano. Welcome to Dr. Love Radio Show. Good evening and good morning, Fatima. Good evening po and good morning mula po dito sa amin, Brother June, sa inyo pong lahat dyan at sa lahat po ng nakikinig po ngayon. Mukhang nagsisimula ng lumamig-lamig dyan para nakakaramdam na ako ng lamig. Ay, matanong ko lang, Timmy, dyan ba sa inyong simbahan dyan maraming Pilipino din? Ay, marami po, Brother June. Halos lahat po ng bumubuo sa aming simbahan, sa St. Mary Catholic Church, halos lahat po ay Pilipino. Meron din po tayong mga kapatid na Latino, meron tayong kapatid na, syempre, Americans, pero ang dami pong napakalaki po ng ating Filipino community. Mas malaki ang bilang ng mga Pilipino na miyembro kaanib ng parokya nyo. Masasabi kong opo. Malaki talaga po. That's very nice. Teka muna, matanong ko. Doon ba sa inyong parokya, sa harap ng simbahan nyo, meron ba mga nagtitinda dyan ng bibingka at saka ng puto bumbong?
Di ba? Pagkakatapos po ng simbang gabi, wala pong nagtitinda pero marami pong nagdadala. Talaga? Para po pagsalu-saluhan ng buong Congregation, community doon sa oo. isang hall. Ano po? A congregation, yung community ninyo dyan. So meron, Yes po. pagkatapos ng misa, nagsasalo-salo kayo sa mga pagkain na dala ng mga... Yes. Wow, that's so nice to hear. Nagsa-fellowship. Opo, buong ano yun, Brother Jun, sa lahat ng 9 na gabi ng simbang gabi, nagaganap po yun. Iba-iba ang dinadala ng bawat membro ng community. Oo. Kaya po lahat po nakakapagsalo-salo, Siguro, nakakapagkwentuhan. merong ibang mga grupo din ng mga Pilipino, mga organisasyon ng mga Pilipino na Opo. nagtotoka-toka sila o ikaw sa ganun, ikalawang araw, That's ikatlong araw. right. That's very nice. Opo, nila, ikaw sa dessert, ikaw sa soup, or ikaw sa main course, gano'n. Oo. Opo. Pero nandyan pa rin yung mga parol-parol, yung mga typical na Filipino decorations pag Christmas. Ay, correct. Opo, parol, yung mga Oo. bulaklak, Oo. belen. Wow, talaga. That's very nice. Alam mo, naikwento mo yan na yung mga sa community ninyo, pagkatapos ng misa, nagdadala ng pagkain na mapagsasaluhan ng mga tao dyan. Yes, Ang ebanghelyo natin ngayon ay tumatalakay sa pagpapa-multiplication of the bread ng ating Panginoon, di ba? Alam mo, napuna ko rito, Timmy, tulungan mo nga kami sa pagninilay dito. Napuna ko parang doon sa unang bahagi ng ebanghelyo, binigyan diin dito yung pagtitiwala ng mga tao at pagdadala ng mga may sakit, no? Yes. Sa kung saan man nandoon ang Panginoon. Talagang hinahabol nila, sinusundan nila yan. And then, itong araw na ito, maraming mga may sakit, may mga pilay, may mga pipi, may mga bulag na pinagaling ang Panginoon. Pero sabi ng Panginoon dito sa Ebanghelyo, nakatatlong araw na sila. Ibig sabihin, mahaba-haba ang mga healing session ng Panginoon, di ba? Naalala ko tuloy si Father Jerry Orbos. Grabe, no? Hindi ganyang kahaba. 3 days naman ito. No? Siguro at the most 3 hours yun, Brother Jun. yung mga Siguro kay mga Father 3 Jerry, hours kung si Father Swat. Jerry, di ba? Opo, pero ito 3 days. Dito, Wow. 3 days, magkakasama sila. At yung lugar ay ilang na lugar. Ibig sabihin, wala kang makikita tindahan dyan, walang grocery, di ba? Pero andun yung concern ng Panginoon na tinanong niya, wala ba kayong pagkain dyan? Kasi mahirap namang paalisin itong mga taong nandito. Ay, no. Opo. Paalisin mo 3 araw na yan, halos wala na silang makain. Ayoko namang pauwiin sila ng walang laman ng tiyan dahil baka mahilo yan habang naglalakad. Parang moral obligation natin yan na tulungan Correct. sila, di ba? Ang tanong ng Panginoon, baka meron kayo diyang mga pagkain na natitira. Sabi ng mga alagad niya, Panginoon, sa dami ng taong yan, saan naman tayo kukuha ng pagkain na ipapakain natin? Ang dami talaga. Ilang na lugar pa po ito Wala ho tayo mabibilhan ng tinapay man lang. Sabi ng Panginoon, ilan bang tinapay niyo dyan? Meron po kami rito, 7. Maliliit pa ito. Pero meron ding mga ilang isda na, pang-uulam sana namin Opo. Dahil gutom na rin kami. Sabi ng Panginoon, akin na bigyan mo sa akin yung 7 tinapay na yan, tsaka yung isda. And He blessed them. Pinaghati-hati ng Panginoon pagkatapos niya magpasalamat sa Diyos. Pinaghati-hati. Yung typical na gawa ni Jesus. Correct. Pinaghati-hati. Nag-sharing siya. Pinaghati-hati niya at pinakain niya lahat ng taong nandun. Matapos niya sabihin, maupo kayo. At binigyan sila ng mga tinapay at saka ng isda. Aba! Nang matapos ang kainan, Timmy, maniwala ka, meron pang 7 kaing na lumabis doon sa kanilang kinain. Wow. Di ba? Ibig sabihin, pag ang Panginoon pala ay nagbigay ng biyaya, siksik, liglig, umaapaw. Di ba? Totoo po yan. Alam nyo, Brother Jun, yun ang... kaya ito isa sa mga talaga pong iba yung joy na nabibigay sa akin kapag napapakinggan ko tong ebanghelyo na to. Na kahit sa kanino man, sa ating 4 na evangelist, ang magpahayag nito. Kasi, yung pag-asa na binibigay, at saka po,
dito natin talaga nakikilala anong klaseng Diyos ba ang ating Panginoon. Mhm. Lahat ng hawakan niya, lahat ng basbasan niya, kahit po mumunti, the little becomes a lot. The Yes. few becomes many, di ba? And ang mga nagugutom sa pagkain man o sa iba't iba pang aspeto, sa iba't iba pang bagay, nabubusog. And alam niyo po, yung picture that the gospel paints when it began po, ang Panginoon ay umakyat sa bundok at nandun na siya, naupo siya doon. Mm-mm. Hinihintay niya yung mga lalapit sa kanyang bulag, pipi, bingi, lumpo, Mm-mm. lahat ng may karamdaman. I don't know, that struck me as a very beautiful picture na, ayun yung Panginoon, ganun lang siya sa atin. Uupo siya riyan, naghihintay sa ating paglapit. At hindi siya nagsasawa, hindi siya umaalis kahit 3 araw pa yan. Oo. Kahit gaano katagal. Minsan tayo yung pinaghihintay natin siya eh. Pero hindi siya nagsasawa. Tapos pag lumapit na tayo sa kanya, ay, grabe yung paghihilom, yung pagpapagaling, Brother June. Right, And right. ganun siya, di ba? Pag pinagaling niya tayo, hindi niya tayo yung iiwanan lang na, okay, that's it, magaling ka na, yay for you. Oo. Ikaw ay bubusugin pa niya. Ikaw ay talagang bibigyan ka niya ng ganung ligaya na hindi May niya mahanap. baon ka pa pag alis mo. May tugo ka pa. Oo, baon may ka pang tugo 7 pa. basket. Oo, di ba? po? Pero- Talagang may tira ka pa. Umaapaw talaga. Ganun yung pagmamahal niya eh. I'm trying to understand yung ibang tao. Pinakita mo sa amin, Timmy, yung larawan na ang Panginoon ay ano lang, nakaupo Apa. lang ang Panginoon siguro sa isang malaking bato, nakaupo lang siya ron. At hinihintay niya ang mga tao na lumapit sa kanya. Pero, Timmy, may mga tao na kagaya ng mga nakakausap ko, sabi nila, alam mo, Brother June, nahihiya na ako sa Panginoon kasi ang dami ko nang nagawang mga kasalanan na palagay ko wala nang kapatawaran yung mga kasalanan nagawa ko. Kaya nagdadalawang loob akong lumapit sa Panginoon kasi nakakahiya. Grabe na yung ginawa kong kasalanan. Kinalimutan ko siya, nagtampisaw ako sa kasalanan at ngayon, sasabihin mo sa akin ang Panginoon naghihintay lang. Parang hindi ko yata makonsensya na makalapit sa Kanya. Brother June, lalayo pa ba tayo? Sa Biblia nga po, sino ang mga makasalanang, di ba, na pinatawad niya at lumapit sa kanya? Yung palang sa talinhaga ng prodigal son, yung anak na naligaw ng landas. Oo. Paano siya winelcome ng kanyang ama? Ng buong pagmamahal, walang pakialam sa sasabihin ng mga tao around him na, tinan mo, yan pa ang pinaghanda niya. Kahit sarili niyang anak, yung isa niya pang anak, di ba po, na pinaghanda niya yan. Walang kwentang anak yan eh. Oo. Ako yung nagsisikap, ako yung mabuting Andito ko anak. sa tabi mo, hindi mo napupuna palagi. Hindi ka nagpapatay ng miski pusa man lang. Pinabawi eh. Pagkatapos itong anak mo salbahe, alibugha ito, iniwanan ka, ginastos ang pera mo, tinapon niya, Tapos nagpasarap siya. pinag-party mo. Pinag-party mo, binihisan mo ng maganda. Nagpatay ka pa ng matatabang mga baka. Oo. That's unfair. That's unfair. Yun ang iisipin niya, di ba, Brother June? Or iisipin siguro ng ilan sa atin na medyo akala natin yung pagiging righteous or pagiging mabuti entitles us to the grace of God. Nobody's entitled to anything here. Oo. Kasi, di ba, ang biyaya ng Diyos ay regalo. Oo. Ibibigay yan sa'yo, hindi dahil deserve mo, pero kailangan handa kang tanggapin. Mhm. Kaya po, Brother June, again, lalayo pa ba tayo? Isang halimbawa na lang din si St. Peter. 3 beses niyang dininay ang Panginoon. Oo. At kaya nag-aalangan siya lumapit. Diba, lalapit ba siya sa Panginoon? Nakakahiya naman, nagigilty siya talaga. Totoo. Kasi sino ako na matapos kong i-deny, na galit pa ako, matapos kong i-deny na siya ang Diyos, ngayon lalapit ako sa Kanya? Oo. Anong Pero- mukha iyaharap ko? Anong Ano mukha ba iyaharap ang ko? iharap? Oo. Diba? Oo. Sino ba naman ako? Pero tinanggap po siya ng Panginoon ng may pagmamahal, ng may kapayapaan. So, siguro para dun sa mga kapatid natin na ganong nahihiya, nagigilty, hindi alam kung paano ba ako lalapit sa Panginoon. Alam niyo po, ang kailangan lang natin, buksan yung puso natin. Alam ng Panginoon ang nasa puso natin. Yung guilt natin na yun, yung remorse, pagsisisi, nakikita niya yun. Kaya, pag lumapit po tayo, buong puso lang tayong humingi ng tawad. Kahit na lumuha pa tayo, lumuhod tayo sa harap ng Panginoon. Mhm. Walang panghuhusga ron, walang
kundi pagmamahal lamang. Naghihintay lang siya sa muli nating pagbalik. Kasi kaya nga po siya namatay sa krus at nabuhay muli, di ba? Para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Kaya wala Yes. tayong dapat ikahiya kung lubos talaga tayong nagsisisi, nagtitika. But there should be a change in us. Oh, Kailangan may definitely. pagbabago. Nabanggit mo yung remorse eh. You know, Yes. ang remorse ay yung pagtitika doon sa nagawa mo, pagkilala mo doon sa nagawa mong kasalanan, Tama. pero may resolve na hindi mo na muling gagawin pa. Parang sa Confiteor, di ba? You remember Oh, that yeah. prayer? Oh my God, I am heartily sorry for having offended thee, and I detest all my sins because I dread the loss of heavens and the pains of hell. But most of all, because they offend thee, my God, who are all good and deserving of all my love. I firmly resolve with Ayan. with the help of your grace to confess my sins, to do penance, and to amend my life. Yun ang yun ang mahalaga doon, di ba? Merong pagbabago. May pagbabago. Yes po. Yung faith into action, Brother Jun. Kasi, naisip ko po ngayon, no, habang sinasabi niyo po yun, dinadasal niyo po yung panalangin na, ano nga ba ang use, no, kung ikaw ay taon-taon, no, nangungumpisal ka, nangungumpisa ka talagang sinisikap mong pumila sa kumpisalan, pero pagkatapos, pagsapit siguro ng ilang buwan or 2, ganoon ulit ang iyong pamumuhay. Parang Yes. walang nagbago. Yes. Diba? Pero babalik ka ulit sa confessional next year. Pero yun at yun din yung mga kasalanan kinoconfess mo. Exactly. The same lang. Alam mo, ginawa ko yan, Fatima. Talaga po? Bago ako magkumpisal, isusulat ko yung mga naaalala ko Oh. na mga kasalanan kong ginawa. No? Okay. Hindi lang kasalanan sa Panginoon, kasalanan sa kapwa. Isusulat ko yan. Lalagyan ko ng date. Ito, confession day ko to. Lalagyan ko ng date. Isusulat ko, enumerate ko mga kasalanan ko. Pagkatapos, next month, magko-confess uli ako. Okay? Gagawa na naman ako ng isang list of the sins that I have committed. Okay, opo. Pag kinumpara ko, pareho. Iisa na. Oo, pareho. Kung 10, nag-enumerate ako ng 10 last month, ngayon meron pa 11 pa, nagiging 12 pa. Inay ko po, nadagdagan pa. Nadagdagan pa. Sabi ko, paano ba ito? Ay kasi wala akong resolve to change. Yung magkukumpisal ako dahil alam kong patatawarin ako. Pero wala yung resolve to change, magbago. Para makita mo yung pagbabago, yung bilang ng mga kasalanan mo, siguro na makikita mo unti-unti nababawasan. Hindi man completely nawala. Kasi may na tayo. Hindi mawawala eh. Oo, Opo, yeah. unti-unti nababawasan, di ba? Totoo po. Hindi talaga yan madali, Brother Jun. Hindi natin sinasabing madali dahil wala naman sa atin ng, di ba, that's what we're living to be holy and be with the saints. Pero Oo. sa buhay natin, wala naman sa atin talagang santo pa talaga. Lahat tayo'y taong nagkakasala, nadadapa. Pero, di ba, nagkakamali. Pero yun nga, pagka, if in remorse, nauunawaan natin ang kamalian natin. Oo. Sa resolve, ano ngayon ang gagawin natin sa kamalian na? Itatama ba natin? O uulit lang tayo, uulit. At least po, kahit maulit mo man siya siguro once or twice in your life, ang dapat talaga pong makita siguro ng Panginoon or ng sarili mo sa iyo or ng iba na sinisikap mong hindi na, hindi ko na ulitin ang pagkakamaling yun. Siguro magiging hindi na ako masyadong mapanghusga. Siguro magpapatawad na lang ako. Your work, your effort na hindi na muling maulit ang kasalanan yun at ang iba pang mga kasalanan. Yes. That we're trying our best. Here is something that we should keep in mind. That the Lord, ang Panginoon, ay hindi nabuhay at hindi nagkatawang tao dito para sa mga banal. Yes, In fact, exactly. napag-usapan na rin namin ni Fatima in the past programs na ang simbahan natin ay simbahan na puno ng mga makasalanan,
even the priests, ang mga pari na nagmimisa ay may kasalanan din katulad natin. At kung ibubukas natin ang mga mata natin sa loob ng simbahan, makita natin yung kapitbahay natin na makasalanan din na katulad natin. Naku mawawalan ka ng pag-asa dahil kung ang iba ang pananaw mo, puro makasalanan pala naman nandito kasi nga, ang simbahan ay ospital natin ng mga makasalanan. Ito yung paraan ng pagbibigay ng Diyos ng biyaya para ma-realize natin yung kasalanan natin at ihingi natin ng kapatawaran. Now, here is something na may nadinig akong isang kwento. Para lang maiwan sa atin ngayong gabi na mapagnilayan natin. Meron daw isang makasalanan na napakita ang Panginoon sa kanya at sinabi niya, naku, hindi ako karapat dapat, Lord, na magpakita ka sa akin dahil ang dami kong kasalanan. Sabi ng Panginoon, oo, alam ko na marami kang kasalanan. And that's a reason bakit nga ako nandito sa harap mo. Kasi marami kang kasalanan. At nagiging dahilan ka rin para sa iba na makakumit ng kasalanan. Sabi niya, Lord, patawarin mo na ako kasi ito mga kasalanan ko. He confessed to God, to Jesus. Oh, wow. Okay. Oo. And then, Jesus, of course, what do you expect? Namatay nga sa krus para sa kasalanan natin, di ba? Pinatawad siya ng Panginoon. The next day, nakagawa na naman siya ng kasalanan. Oo. Nakapag-isip na naman siya ng masama sa kapwa niya. Kumuha na naman ng bagay na hindi kanya. Nanira na naman ng kapitbahay niya. Di, kinabukasan, eto na naman, nung magdarasal siya, nagpakita na naman ng Panginoon sa kanya. Sabi niya, Lord, nahihiya na ako sa iyo. Kasi, ang dami kong nagawang kasalanan na naman. Sabi niya, kaya nga ako nandito. Pero Lord, natatandaan mo, sabi niya, yung kinonfess ko sa iyo kahapon, sabi ng Panginoon, alin yung kinonfess mo? Yung mga kasalanan ko. Sinabi ko sa iyo mga kasalanan kong ginawa ko, ganyan, mga mortal sins. Sabi ni Lord, wala akong maalala sa sinasabi mo na kasalanan. Hindi sinabi ko sa iyo yan, Lord. Sinabi ko sa iyo kahapon yung mga kasalanan ko. Wala na akong maalala. Wala akong maalala. Wow. Yun pala ibig sabihin, pag pinatawad ka ng Diyos sa kasalanan mo, binuburanan niya yan. Kung gagawa ka ng kasalanan, that will be another opportunity for you. Kasi ang katakutan natin, baka ito na yung huli natin na dulo ng buhay natin at haharap na tayo sa Kanya. Paano yon kung makasalanan tayo at hindi pa napakikita ang Panginoon sa atin? Timmy. Parang nasa sa atin yun, Brother June. Talagang, kasi ang Panginoon, napaka-reassuring naman po nung iniwan nyo na kwento na yun, na kinalilimutan niya yung kasalanan. So, para sa atin na, yun nga, katulad nung kwento nyo na, may nahihiya pa rin sa atin na lumapit sa Panginoon. Ganun niya tayo kamahal, tingnan nyo na sa Kanya, yung mga kasalanan, wala na, burado na. So, yung pagmamahal niya nandun na yun Nasa sa atin pala kung tayo'y lalapit sa Kanya, number 1, and number 2, magsisikap na hindi na muling magawa yung kasalanan niya. Kasi, yun yung yun talaga siya, ganun ang Panginoon natin na, kumbaga kung ang isang doktor ay manggagamot, hindi pupunta sa kanyang klinika o sa kanyang ospital ang taong malusog na. Diba? Wala siyang kailangan gawin sa taong yun. Tama. Pero po, yung may karamdaman, ang tutulungan niya, ang gagamutin niya para gumaling, pero nasa sa ating mga may karamdaman, ang bukod sa pag-iingat sa kalusugan, iinumin mo ang karampatang gamot, gagawin mo ang mga pagbabago sa buhay mo para hindi ka uling magkasakit. Siguro ganun din po para sa ating, sa ating mga imperfections, sa ating mga kasalanan. Kailangan panatilihin natin yung ating pamumuhay, pananalita at pag-iisip at gawa at yung puso natin na talagang malinis. And mahirap, for purity and holiness, the quest for that is not easy. Pero kung sisikapin natin, doon talagang matatamo natin yung araw-araw na biyaya at pagpapatawad ng Panginoon na wala sa kanyang mga mata, burado na sa record yung ating mga nagawang kasalanan. That's a beautiful analogy. Well, tonight, Fatima, hilingin namin sa iyo na gabayan mo kami.
Ituro mo sa amin sa pamagitan ng panalangin sa Panginoon kung paano namin mabubuksan ang aming puso at magkaroon ng resolve na mabago ang dapat baguhin sa tulong at biyaya ng Diyos na, sabi nga, kapag isinuko mo ang lahat sa Panginoon, you surrendered everything to the Lord completely, tatanggap ka ng biyaya sa Kanya, siksik, liglig, umaapaw. Isama mo kami sa iyong mga panalangin, Timmy, na magbalik loob kami muli sa Panginoon. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Mahal na Panginoon, maraming salamat po sa inyong walang sawa, walang patid, walang kataguran, at walang hanggang pagmamahal para sa aming lahat. Salamat po dahil kahit po nalilimutan namin na humingi ng tawad sa inyo o sa mga bawat oras na kaming nakakalimot na tumawag man lamang sa inyo, sa mga oras na kaming nagkakasala, pinapatawad at minamahal niyo po kami. Sa mga oras na kami po ay nangangailangan ng kagalingan sa aming pangangatawan, sa aming isipan at sa aming kaluluwa at puso. Hindi po kayo nagsasawang maghintay sa amin at hindi kayo napapagod na kami yakapin, pagalingin, patawarin at mahalin. Lord, nawa po ang pagmamahal na ito ay palagi kaming samahan. And may this inspire us, Lord Jesus, to continue not only to stay away from our sins, but to have the resolve to never commit them again. Hindi lamang po pagsisisi at pagtitika, kundi pagsisikap na kami po ay maging mga tao na inyong nilikha. Iwas sa kasalanan, mga taong mabubuti, at bukod pa po doon, mga taong banal na nagmamahal sa aming mga kapatid, tumutulong upang maisagawa ang inyong plano ng pagliligtas sa aming mga kapatid na hanggang ngayon po ay naliligaw pa rin ng landas. May we pave the way for them, Lord Jesus, as you will it to be. And Lord, para po sa marami pa sa amin ngayon na hindi pa lubusang tumatanggap sa inyo, sa kanilang mga puso, nawa po'y bigyan niyo sila ng inyong liwanag. Nawa po'y matutunan rin nila kayong mahalin katulad ng inyong pagmamahal sa aming lahat. Para po sa kanilang pagmamahal, sa aming pagnanais na kayo pa'y makilala. Sa aming po paghihintay ay masikap namin na maging banal upang matanggap niyo po kaming lubusan sa inyong mga yakap at palagi po namin kayong makapiling. Maraming salamat po, Lord Jesus, for your love. Thank you, Holy Spirit, sa inyo pong paggabay at sa inyo pong wisdom na kailangan po namin sa bawat araw. And thank you, dear Mama Mary, for always guiding us and being an example for us. Someone who has truly surrendered and loves our God. Amen. Maraming salamat, Timmy. Ang sarap ng feeling pag nagli-lead ng prayer si Fatima, no? Parang feel mo tumatagos sa laman mo yung panalangin niya. Ang mahalaga dito yung matapos nating isuko ang lahat sa Panginoon ay magkaroon tayo ng feeling na we have been blessed and we have been saved by Jesus already. Pinatawad na niya mga kasalanan natin at ito na ang simula ng isang panibagong buhay. Timmy, thank you so much. Maraming salamat sa iyo, Timmy. Maraming salamat po sa inyo rin, Brother June. Napakasarap po talaga na magnilay ng mabuting malita kasama po kayo. Salamat Thank you. po. Salamat. We'll see you again next week, ha? See you po next week. God Thank bless you po. and regards to the whole family. Maraming salamat, Sa inyo Timmy. rin po. Makakarating po. Salamat po. Thank you. Nakasama po natin Binibining Fatima Soriano all the way from San Diego, California. It is now 10:47. Ang ating oras ganap ng 10 minuto bago mag alas 11 ng gabi. Marami po ang naghihintay tuwing Miyerkules ng gabi ng panalangin para kay Santo Padre Pio. Para doon sa mga may karamdaman na mga nakikinig sa ating palatuntunan, yung iba na mga nanonood sa television sa Channel 19 ay hinahawakan nila yung screen ng television nila. At sila ay nakikibahagi sa panalangin ito.
Sa oras na ito na naming ihatid sa inyo ang panalangin para sa kagalingan kay Santo Padre Pio, doon po sa mga may sakit na nakikinig ngayon sa atin o sa may mga kamag-anak na may karamdaman, atin lamang pong ipikit ang ating mga mata at makiisa tayo sa panalangin na ito, unawain natin ang bawat kataga, ang bawat salita ng panalangin ito. Narito ang panalangin para sa kagalingan kay Santo Padre Pio. Panalangin para sa kagalingan kay Santo Padre Pio. Sa sandaling ito ng inyong panalangin, damahin niyo ang presensya ng Diyos. Ang presensya ng Diyos Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Damahin niyo ang presensya ng Diyos Anak, ang bugtong na anak ng Diyos, nagkatawang tao tulad mo. Buksan ang iyong puso. Ilahad sa Diyos ang lahat ng iyong mga sugat, ang iyong mga pangangailangan at mga hinaing. Kasama ng iyong mga sugat sa puso, ng iyong mga pagdurusa at ng iyong mga pangangailangan. Ilarawan mo sa iyong isipan na ikaw ay nakatayo sa harap ni Padre Pio. Mahal kong Padre Pio, ngayon ay lumalapit ako sa iyo upang isama ang aking mga panalangin sa libu-libong mga panalangin na iniaalay sa iyo araw-araw ng mga taong nagmamahal at nagdedebosyon sa iyo sa buong daigdig. At dahil sa iyong pakikipagkaibigan sa Panginoon, dahil sa iyong pakikiisa sa nakapakong si Jesus, binibigyan niya kami ng kagalingan sa pamamagitan mo. Kaya ngayon ay hinihingi namin sa iyo ang kagalingan at kapatawaran. Jesus na nakapako, samantalang pinagninilayan namin ang mga sugat sa kamay, sa paa at sa tagiliran mo. Hindi lamang namin ginugunita ang dugo na tumagas sa iyong katawan sa gitna ng kirot, hapdi at pasakit. Amin ding pinagninilayan ang iyong ngiti at saya, at ang hindi nakikitang liwanag ng kabanalan at ang bango ng matamis at mga sariwang bulaklak na samyo ng kabanalan. Nakikiusap ako sa iyo na tulungan mo ako sa aking kahilingan at pangangailangan. Pansamantala tayong manahimik at banggitin ang ating mga kahilingan. At habang ipinakikiusap ninyo ang inyong mga kahilingan kay Padre Pio, mag-antanda kayo ng krus. Basbasan mo ako at ang mga mahal ko sa buhay sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panalangin kay Santo Padre Pio. O Diyos, ipinagkaloob mo kay Padre Pio ng Pietrelcina, isang paring Kaputsino, ang dakilang pribilehiyo na makibahagi sa natatanging paraan sa paghihirap ng iyong anak na si Jesus. Ipagkaloob mo sa kanyang pamamagitan na matanggap ko ang katugunan sa aking mga panalangin. Ngayon ay banggitin ninyo ang inyong mga kahilingan. Na buong puso kong ipinagkakatiwala sa iyo. Subalit, higit sa lahat, bigyan mo ako ng biyaya na mabuhay nang naaayon sa kamatayan ni Jesus at ng kanyang muling pagkabuhay upang ako'y makarating sa kaluwalhatian ng kanyang muling pagkabuhay. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Amen.
luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Amen. Yan po ang panalangin para sa kagalingan kay Santo Padre Pio. We still have 4 minutes bago po mag-alas 11 ng gabi at pagbabalik po natin mamaya, tutunghayin natin ang makulay na kasaysayan ni Tekla. Nakakita na ba kayo ng isang gay na may anak? At yung anak niya ay nagsasuffer doon sa kanyang pagiging gay dahil binubuli sa eskwelahan. Iyan ang problema ng Tekla. So, antabayanan po natin sa ating pagbabalik. In the meantime, batiin lang po natin ang happy listening sina Rodi and Benji Alegato at si Nene, si Evelyn at saka si Tess. Mga kaibigan po ito ng ating kaibigan, ng ating kumare si Pards Engineer Mercy Santos ng Pasig City. 3 minutes before 11 o'clock, here is Andy Williams. Maraming salamat. Huling kalahating oras po ng ating programa. At nais kong bigyan daan yung mga nagpadala ng mensahe sa ating programa. Maraming salamat. Buwabati po ng magandang gabi. Si Lance Abelion, buhat sa Sampaloc, Manila. Alani Hungko, mga regular na mga nakikinig po sa atin to, buhat sa Kuwait. Marvin Bunyag Pantoha, Dr. Lapa, shout out po kami dito sa Palhi, Calapan City, Oriental, Mindoro. Magandang gabi ho dyan sa mga taga-Oriental, Mindoro. Si Marjan Dominic Mamhot ng Paranaque, Maria Erika Yeklo Pena ng San Pedro, Laguna, as well as Riza Templadong Parang Kape, Sherry Picho ng Seattle, Washington, Lina ho ng Plaridel, Bulacan, salamat po sa inyo. Marvin Riabad ng North Caloocan, Susan Reyes Montinola ng San Pedro, Laguna. Merry Christmas kay Angelita Banatao, yan, ng Pateros. Merong masarap na nagluluto ng lechon sa Pateros. Hahanapin ko yan over the weekend. Lilian Panaligan Buen ng Paranaque, Engineer Mercy Santos, good evening and happy listening. Thank you. Arlet Banaag Bangkong, taga saan kaya ito? Baka mag-arak to Chato Sakluti, magandang gabi sa iyo, Chato. Rosalie Saong, si Leo Havares. Brother June, I'm listening right now. Lalo na po ngayon, andyan si Fatima. Please include us in your prayers. Buhat po ito kay Teresa ng Project 8 Quezon City. Gigi Elindoga ng Simplicity Crafts and Frames, ang aking official na framer ng mga importanteng mga dokumento ko at mga awards. Maraming salamat. Simplicity Crafts and Frames, buwabati ng magandang gabi at happy listening kay Georgie Kawachi. Yan. Be well and healthy and be more blessed, Sir Georgie Kawachi. Si Georgie ay anak po ni Tita Alice and Tito George Kawachi. Edna Falcon, magandang gabi. Marvin Villanueva ng Santo Tomas, Alay sa Batangas Are. Si Amadeo Giorgio Gonzalez and Mami Lorleen Gonzalez ng Davao City ay binabati din po natin ang magandang gabi. And si June Versaga, Teresita Atienza ng Pasig City, Carmelita Lina Neira ng Hong Kong, at si John Daniel Vidal Villegas ng Navotas City. Salamat po sa inyo. Again, si Engineer Mercy Santos ay nais bumati kay Rodi and Benji Elegato at sina Nene, Evelyn at Tess na ngayon po ay mga nakikinig at nanonood sa ating programa. Maraming salamat po sa inyo.
Sa bahaging ito ng ating palatuntunan ay ating pong tutunghayan ang isang liham kasaysayan at sa mga nais magbahagi ng kanilang liham kasaysayan o kasaysayan ng buhay nila o mga suliranin na gusto po ninyong idulog sa ating palatuntunan, ipadala lamang po ninyo ang inyong mga liham kasaysayan sa Dr. Love Messenger kasama po ng inyong pangalan at ng inyong contact number. Ganon din po sa mga nais magpa-live counseling, maaari po kayong tumawag sa ating mga hotline sa 8689-3289 at 8689-3290. Tunghayin natin ang liham kasaysayan, padala ni Tekla. Dear Dr. Love, good evening po sa inyo at sa inyong mga listeners. Tawagin niyo lamang po ko sa pangalang Tekla mula po sa Sampaloc, Manila. 34 anyos na po ako at isa po akong single dad. Dr. Love, napasulat po ako sa inyo dahil alam ko pong kayo ang the best na lapitan pagdating po sa problemang meron ako, katulad ngayon. Ako po ay member ng LGBTQIAWXYZ. Mahaba, no? Pero nung kabataan ko, nagkaroon po ako ng girlfriend at nagkaroon po ako ng anak dito. Siya po ngayon ay kasama ko sa buhay, ang nag-iisa kong anak. 9 years old na po siya ngayon. Mahirapan po ang buhay, nagagawa ko naman pong gampanan ang aking pagiging ama sa aking anak. Sinisiguro kong nakakakain siya ng tama, nakakapag-aral at naalagaan at minamahal. Kaya nga lamang po, Dr. Love, nasasaktan po ako dahil nga ako po ay isang bading. Nabubuli po ang butchoy ko sa school nila. Madalas daw po siyang asarin ng kanyang mga kaklase na bading daw po siya. Ang anak ko po ay hindi bading at hindi ko rin naman po gugustuhin na matulad siya sa akin. Napakahirap. Walang respeto ang mga tao sa gaya namin at walang katiyakan kung may magmamahal ba ng totoo at kung may makakasama sa aking pagtanda. Kaya naman po, pinipilit ko po siyang gabayan ng tama, pero dahil nakikita nga po ako ng mga kaklase niya, inaasar po siyang bading siya. Kesyo magagaya raw siya sa kanyang tatay na si Rena. Madalas umiiyak ang aking anak. Mabait po siya, Dr. Love, ni hindi po siya nagalit sa akin at pinahalagan po ng anak ko ang paghihirap na ginagawa ko. Maitawid ko lamang po ang pang-araw-araw namin pangailangan, maging ang pag-aaral niya. Kaya nga lamang po halos ayaw na po akong papuntahin sa kanilang eskwelahan ng aking anak. Parang araw po makaiwas na siya sa mga pang-aasar sa kanya ng kanyang mga kaklase. Kaya lamang po, Dr. Love, gawa ng hindi niya na ako pinapupunta, wala na po akong balita kung paano siya sa school at hindi ko na po siya namomonitor. Hindi na rin naman po siya masyadong nagkukwento sa akin. Ang masakit dito, Dr. Love, sabi ng mga kapitbahay ko, madalas daw po ay makipag-away ang anak ko. Natatakot po tuloy ako. Dr. Love, nagtatrabaho po pala ako sa isang comedy bar, kaya naman hindi ko maiwasang magsuot ng talagang pangbakla. Pero sinisiguro ko naman po na sa umaga ay disente naman po ako. Bakit po kaya ganon, Dr. Love? Hindi pa ba sapat ang panlalait na ibinabato sa amin ng lipunan at pati ang mga anak namin ay dinadamay nila sa hate? Tama po ba yun? Dr. Love, payuhan niyo po ako. Paano mapapalaki ang anak ko ng tama?
paano ko po magagawa na maging close ulit kami? Nang sa gayon ay mabantayan ko na po uli siya. Ayoko pong maparwara ang aking butyoy. Baklaman po ako, ama pa rin ako, at ang ama gagawin ng lahat para sa anak. Umaasa po sa inyong payo, Dr. Love. Gumagalang Tekla. Kagandang monologue na palagi ko pong, nung kabataan ko, palagi kong pinapakinggan yan. At ito ay nag-iwan sa akin ng magandang aral kung paano natin maaaring mapalaki at magabayan ang ating mga anak. You might want to look for that particular monologue. Yan po ay buhat sa tinig ni Leigh Crane. Leigh Crane. Leigh Crane is spelled Lescrane. Kasi pag Frances walang S. Parang Paris, sa Frances, Paris. No? Lourdes, sa Frances, Lourdes. Yan. Hindi nila pinapronounce yung letter S. Children learn what they live. And let's go back to our letter sender, si Tekla. Maraming salamat sa iyo, Tekla, sa pagtitiwala mo sa ating programa. Isa ito sa mga very sensitive na problema na tatalakayin natin. And I hope by being frank and honest ay hindi maka-offend sa iyo at sa mga katulad mo na nasa ganyang sitwasyon. Okay, tanong, Brother June. Si Tekla kasi ay 34 anyos at may isang anak. Anak niya sa pagkabinata, wala pa siyang asawa, kundi when we say anak sa pagkabinata, nagtalik sila ng kanyang girlfriend ng araw and nagkaroon sila ng anak na ngayon ay 9 na taong gulang na. Now, tandaan po natin si Tekla ay aminado na member ng LGBTQIAWXYZ. Alphabet community ang tawag ko rito. At nagtatrabaho si Tekla sa isang comedy bar. At alam natin sa comedy bar, karamihan po, hindi naman lahat, karamihan sa mga nagpo-perform sa comedy bars ay gays. No? Now, there is nothing wrong with being gay, Tekla. Yun muna ang ating pag-usapan. Walang masama sa pagiging gay. Ang masama ay ang how do I say it without necessarily hurting other people? Walang paraan para hindi masaktan. Wala na lang akong pakialam kung masaktan kayo kung hindi. Ilalabas ko na lang yung totoo. Sa simbahan natin, kung kayo'y Katoliko, kahit hindi Katoliko, ay itinuturing na kasalanan ng pakikipagtalik ng isang lalaki sa kapwa lalaki. Tinuturing na isang kasalanan ng pakikipagtalik ng babae sa kapwa babae kapag ikaw ay nahiga sa kama kasama niya. Now, ang dahilan ay sapagkat nadi-defeat ang purpose ng procreation. At ito ang regalo ng Diyos sa isang babae at sa isang lalaki. That is why, dalawa lamang ang gender na kinikilala ng ating lipunan. At ang gender na yan ay matatagpuan din natin sa Biblia, sa Exodo. Babae at lalaki ang nilalang ng Diyos. Walang in-between. No? Ngayon ay gumagawa lamang tayo ng iba-ibang mga pronouns, iba-ibang mga pangalan, iba-ibang mga katawagan para ma-justify yung gusto nating mangyari. Na minsan naman ay mali. Kaya naaapektuhan ang mga gays na katulad ni Tekla. Halimbawa, may isang gay na napabalita
sa dyaryo, sa telebisyon, sa social media, buhat sa isang probinsya na kakain yata sa isang restaurant na pinagsilbihan ng isang waiter. Ang problema, itong gay na ito, when we say gay, ito po ay lalaki na nagdamit babae, nagpahaba ng buhok, nag-makeup na parang babae, and then, matapos niyang gawin yon, she considers herself a babae, a she. Ang tingin niya sa kanyang sarili, naniniwala siya na babae siya dahil nagsuot siya ng wig, dahil naka-makeup siya, at dahil nakadamit siya ng babae, babae na raw siya. Ang pagkakamali, yung waiter, tinawag siyang sir. Nagalit siya, pinatayo na yung waiter at sinermonan niya sa loob ng 2 oras, nakatayo yung waiter na parang tanga, na sinesermonan nitong isang bading na nakadamit babae, naka-wig, naka-makeup, at sa isip niya ay babae na siya. At yun ang itinuturo niya dito sa waiter na ito na dapat ang pronoun ay she. Tawagin siyang ma'am. Mali naman yun, ateng. Okay lang sana kung tama ang ituturo mo. Pero para turuan mo ang ating lipunan ng mali, yung isang lalaking may nakasabit doon sa pagitan ng hita niya, nakapareho ko, merong lato-lato doon sa pagitan ng hita, ang tawag doon lalaki. At yan ay insulto sa mga babae kung sasabihin mong babae ka. Kahit magpalagay ka ng dibdib, dahil alam mo Mike Santillan, yung ating producer ngayon, doon sa baba, sa TV5, kapag nagte-taping kami ng face-to-face, marami ako nami-meet ng mga gays. Donita Rose, yung aming makeup artist, si Lola, malaki ang dibdib. Kasi umiinom sila ng gamot na nagpapalaki ng dibdib, nawawala ang balahibo, nagiging matinis ang boses nila. Pero sabi nila, kahit na anong gawin namin, hindi pa rin kami matatawag na babae dahil ang babae ay yung merong ang mga babae daw ay yung merong may matres na maaaring magdalang tao. In other words, ang babae ay yung may matres, may obaryo na pupwedeng magdalang tao. Ang lalaki, kahit magtumbling-tumbling ka at magpabitin-bitin ka at patanggal mo lahat na nakasabit sa katawan mo, pabutasan mo yung katawan mo para magmukhang babae ka, lalaki ka pa rin kasi wala kang matres at hindi ka kailanman magdadalang tao. So that's the idea. Kaya nahihirapan ang mga LGBTQIAWXYZ na tanggapin ang ating lipunan dahil ipinagpipilitan kasi nung iba, hindi po lahat, ipinagpipilitan ng iba na isaksak sa lalamunan namin na tanggapin namin silang babae kahit alam namin pareho kaming may nakasabit doon sa aming itinatago sa aming underwear. Insulto naman sa amin yun. Insulto sa akin na sabihin mong tawagin kitang ma'am kung alam kong sir ka. Mas malaki pa nga Adam sa apple mo sa akin eh. Mas maitim pa nga yung inaahit mong bigote at balbas eh. So sir ka. Kung itatama mo ko, yung tama. Balikan natin ngayon itong si Tekla. Tekla, walang masama kung ikaw ay nagpa-perform sa comedy bar. Yan ang hanap buhay mo. Yan ang specialty mo. Di ba? Pero tingnan natin. Kung ikaw ay patuloy na magpa-perform sa isang comedy bar, nakadamit babae ka dyan. Kasi yun ang role mo. Magmukhang babae ka.
habang nagpa-perform ka. Performance lamang yan eh. Di ba? Entertainment. Pero sabi mo nga, pag umaga, disente ang ayos mo. Sana papanatilihin mo yung bagay na yon at hindi madali para sa isang gay sa ating panahon ngayon sa lipunan natin na hindi pa tuluyang natatanggap ng ating lipunan ng mga kapatid nating gays. Ngayon, unti-unti natatanggap pero hindi pa completely. Dami kong kaibigan sa baba na gays at ang babait. You know? Now, pag-aralan mo, wala ka bang ibang hanap buhay na maaaring mapasukan na hindi magre-require sa iyo na magsuot ka ng damit babae o mag-ayos babae ka? Kasi hanggang ang identity mo ay umuugnay dyan sa ganyan, magsasuffer ang iyong anak. Kasi yun ang nakikita ng lipunan. Ang problema doon sa mga classmates ng anak mo ay kulang ang mga magulang nila sa pagpapayo at pagbibigay ng respeto sa mga taong katulad mo at sa mga anak ng mga katulad mo. Dapat ang mga magulang ang magpaliwanag na kayo man ay may karapatang mabuhay. Kayo man ay may karapatang igalang. See? Now, hindi dahilan para tumigil ka ng pagtungo sa eskwelahan para ma-monitor. When you say monitor, kausapin mo ang mga guro, ang advisor ng iyong anak para malaman mo ang sitwasyon at sabihin mo rin sa kanila ang sitwasyon. I'm sure mauunawaan ka ng mga magulang, ng mga teachers ng anak mo. Kasi ikaw man ay may karapatan. But most of all, sana makita ng anak mo ang intensyon mo na hindi siya mapahiya doon sa kilos na ginagawa mo. Marami akong kaibigan na gays na may mga anak. OG Diaz, panay babae ang anak niyan. Pero alam ng kanyang mga anak ang kanyang sitwasyon. Just be honest with them. Higit sa lahat, malaking tulong na makausap mo ang mga teachers ng iyong anak para malaman din ng mga guro sa eskwelahan ang sitwasyon na ang iyong anak ay nabubuli ng mga batang hindi nakauunawa sa sitwasyon mo at ng iyong anak. Sana'y natulungan ka ng palatuntunan ito. As always, Dr. Love. At kung sakali po na meron kayong mga suliranin na gusto po ninyong idulog sa ating palatuntunan, maaari po kayong magpadala ng inyong liham kasaysayan sa Dr. Love Messenger sa Facebook natin. Isama niyo lamang po ang inyong pangalan at ang inyong contact number para ho makapag-ugnayan kami sa inyo. Bueno, wala nang masyadong panahon. Kailangan na namin magpaalam. Magbabalik po kami bukas alas 9:30 hanggang alas 11:30 dito rin po sa 105.9 Radio 5 True FM. Sa ngalan po ng ating General Manager ng Nation Broadcasting Corporation, Mr. Raul de la Cruz, sa ngalan ng ating Head ng Programming and Production, Alvin Maanyo, ang ating Operations Manager, Miss Cherry Baile, ang ating mga producers, Jen Morales at Mike Santillan. Sa ngalan po ng ating naging direktor ngayong gabi, si Direct Joey Perez, ang ating radio studio technician ngayong gabi, si Aaron Tolentino, ang PA at avid operator natin, Jairian Manipon, at ang ating TOC switcher, Weng Carpio. Ito po naman si Brother June Banaag, OP. Hanggang bukas muli, magandang gabi. Maraming salamat. Shalom Aleichem.